Ngayong episode, magmomotor tayo sa Bicol, kung saan mabibisita natin ang isa sa pinakamaganda pero kinakatakutan na active volcano sa Pilipinas. Ito, ang Mount Mayon. The Mayon volcano has been showing signs of volcanic activity since last week. The Philippines remains on high alert after Mount Mayon started spewing lava and sulfuric gas. Philippine authorities continue to monitor Mayon volcano. Mayon is the Philippines' most active volcano with its last eruption occurring in 2018. Pero sa kabila ng mga nakakatakot na tagpo, papakita ko sa inyo ang ganda ng lugar na to. Antarek, babe! Touchdown, Bicol! Huwag kayong bibitaw. Simulan na natin ang Bicol Ride. What's up, what's up? Good morning! Yan, may ride na naman tayo today. Long time no ride. Last ride natin, babe, 1 month ago. 21 days ago. Mainit kasi. Kaya nga, sobrang init. Hindi kami makapag-ride ni babe kasi sobrang init talaga. Kaya ngayon lang ulit. So ngayon, dito tayo sa province of Quezon. Ayan o, let's go! Yung ATV natin mga ports. Dami ng sasakyan. Ano sabi? 5:30. 5:30 AM na mga ports. So, mahaba-habang biyahe pa. Alauna ng hapon ang arrival natin. So, 7 hours and 26 pa yung tatakboy natin. 7 hours pa, babe. Dali lang yan. Pwede nga tayo magbalikan eh. So yun mga ports, no? Sensya na, medyo natagalan ang ride natin, no? Talaga nagstay lang muna kami sa bahay ni babe kasi hirap naman i-risk kung mabiyahe tayo na sobrang init. So, Bicol ride tayo ngayon. Iba tayo. Saan tayo ngayon? Oo, first time natin ulit magsa-south. Parang 3 years ago na yung huling Bicol ride natin. Tsaka first time ni babe magbi-Bicol, di ba? Kaya yun, samahan nyo kami. Mababa pang biyahe, 7 hours pa mga ports. And tara, kita tayo sa motor. Let's go! Alright, let's go mga ports. So, Quezon na tayo. Yan, province of Quezon. Touchdown! Woo! Alright, so meron pa tayo 7 hours para makarating ng Kamalig, Albay. Malayo-layo, pero kaya natin yan. So another long ride na naman with babe. Ba, lumalakas ka na. Pagkatapos ng kasiguran, Bicol naman puro long ride na. Napakaganda ng umaga. Woo! Malamig-lamig pa, sinusulit na namin. Kasi sigurado mamaya pag tirik niyan, sobrang init na yan. So yun, after parang 3 years ago yung huling Bicol ko, 2 years. Hindi, 3 years ago nga huling Bicol ride ko. Napakatagal na. Puro tayo norte. So ngayon, south naman tayo. Dahil ang dami ring mga ports natin nagre-request, umikot naman daw tayo sa south. So yan, ano pa pupuntahan natin dito sa south? Bicol kagad. Syempre, target natin is yung Mount Mayon. Sana magpakita sa atin, no? Sana hindi mahiya yung Mayon. So Wednesday ngayon, Friday pa naman ang uwi namin. So meron tayong 2 days para abangan yung Mayon. Sana magpakita. Oops, kakaliwa pala tayo. Nasa Quezon na tayo. Abang-abang tayo. Mamaya puro lubakan na to. Sa norte may Bulacan. Sa south meron tayong Quezon. Another lubakan. Alright. Wala. Ganda ng bundok to, no? Legit na Bicol Express. Maghanap tayo kung meron. Grabe, sarap bumiyahe kapag ganito lang yung umaga, tapos ganito lang yung traffic, paparamdam na yung mga lubak, guys. So di ko alam kung saan tayo dadaan eksakto. Basta susundan ko lang yung Waze. Hindi ko kabisado, nakalimutan ko na dito sa south Basta makadaan tayo ng Bitucang Manok. Dahil hindi pa nakakapunta si babe doon, madaan natin ng Bitucang Manok. Lamig. Dami na nagsisiga. Siguro walang lamok dito sa lugar na to, no? Patay ang mga lamok dyan. Talbog. Saan ba tayo? Tayabas, Lucena tayo Ayan, Lucena City.
Wala na yung araw sa harap natin. Nakasilaw yung araw. Up! Haba-haba na biyahe. Bicol at Timonan. Diyan na yung Bitukang Manok. Lapit na tayo sa Timonan. Medyo banking tayo rito sa Pagbilao, Quezon. Bango talaga, may kalamay, no? Maraming lubak, wib. Hawak. Ito na yung maraming lubak. Ayup. Dito sa kanan, bawal dumaan sa Old Zigzag Road. Ang sa may 6 na gulong pataas. Ayun, dito na nga. Alright. What's up mga board? So pasok na tayo. Ayan o, Quezon Protected Landscape. Akit na tayo. Lamig dito. Ayan na babe. Let's go. Ito na yung Bitukang Manok. Tarek. Si nanay, bata mo si nanay. Bata mo si nanay. Nay. Alright, dito tayo sa tuktok. Wala mo na babe. Ingat ka dyan ha. Alright, touchdown, Bitukang Manok. Ito ang Timonan Old Zigzag Road, mas kilala din sa tawag na Bitukang Manok. Ang kalsadang ito ay nagsisilbing gateway sa pagitan ng Northern Quezon at South ng Pilipinas. Isa din ito sa mga pinakadelikadong kalsada sa bansa dahil sa malabitukang kurbada nito at matarik na elevation na madalas ay kinakatakutan din ng ibang mga drivers. Ang kalsadang ito ay naisagawa noong panahon ni dating Pangulong Marcos noong 1969. Ang Zigzag Road na ito ay isang kilalang atraksyon dito sa Quezon na tila ba nagsisilbing tourist spot na din at hindi dapat palampasin na experience. Siguraduhin lang na nasa mabuting kondisyon ang inyong mga sasakyan bago dumaan sa kalsadang ito para maiwasan ang anumang disgrasya. I was looking to belong when I already found my home. Alright, touchdown mga boys. So, dito na tayo ngayon sa Timonan Old Zigzag Road. Ayan o. Ang taas sa Alula. Ayan, isa to sa mga highlight kapag pupunta kayo ng ano. Ha? Bitukang Manok. Bitukang Manok. Next, mamaya na mga trivia ko ha. Kasi Wala siya pupunta trivia. natin sa Bicol. Wala siya mga trivia dito. Pero, share sila natin sa trivia. Wow. Ma-excite natin sila. Wow. Isa to sa highlight kapag pupunta kayo ng Bicol, Bicol ride kayo. Yan, for sure madadaanan nyo to. Well, meron isang daan yung kanina, kung dumere-diretso lang. Kaso pangit kasi doon maraming lubak-lubak Pero dito, mas maganda. Madadaanan nyo yung Bitukang Manok. Yun, grabe ang taas mga kalula, guys. Solid, diba? Liparan natin ng drone. Anong ginawa mo kanina doon? Namigay ka ng 5 piso? Umigay akong pera. Woo! Hinahagis mo? Ba't mo hinahagis? Di ba kasi tinatingin Tsaka ang hirap, gaganon mo pa sa kanila. Kaya nga. Ay mga ports, so tapos na tayo dito. Lakad na tayo. At malayo-layo pa. 6 na oras pa. Woo! Hanap muna siguro kami ng makakainan ni babe. Pero gusto ko yun doon sa may tabing dagat Masarap yung pagkain doon wala signal. Ganda lang dito, mapuno no. Aso lang yung kalsada malubak. Opya. Tag. Ay nako mga ports, medyo may bad news kami. Pag-i-stayan dapat namin. Ngayon pa lang kasi namin kinontak, fully book. Ano kaya yan? Saan tayo mag-i-stay? Yun pa naman yung may magandang view ng Mayon. Isa may Onju Hotel no? So wala, di tayo dun. Ay. Okay, tapos na tayo sa Zigzag. Dito, ang dami din bako dito. Init na ng singaw ng araw.
Ito maganda sa biyahe sa South. Wala na traffic. Maglagpas mo ng Atimonan, Quezon, wala nang traffic oh. Ariko. Ano ba? Saba 7:30 no, init na oh. Grabe mga ports. Feel the heat. Sobrang init pagdating namin dito sa tabing dagat. Welcome to Plaridel. Plaridel na tayo. Kain muna tayo guys. Hindi pa kami nag-aalmusal. Yun, yan sa gilid-gilid dyan. Ito ata, mamalita. Ito, dito nga. Ito nga, litas. Makain na po mga kaibigan. Ay, sorry. Hindi na tayo nakapag-vlog mga ports. Almusal pa lang to guys. Ulam namin, sinigang na isda. Tsaka pork steak. And let's go. Let's eat. Kain muna kami. Para mamaya, dire-diretso na tayo. Said that I would never find a home in the houses you built on it. Alright mga ports, so tapos na kami kumain ni babe. So dito lang kami kumain. Yung itong part na to, sa tabing dagat lang. Yung marami mga truck na nakapark. Yan, dito sa Mamalita Eatery. Yan, pasalubong. Sarap ng pagkain nila. Sarap ng sinigang. Guys, sobrang init. As in. Niluluto yung namin. Balat namin. No, grabe, 8 AM. Napakainit. Parang parang gitna ng alas 12 tsaka launa. Ganon. Ganon level. Nandiyan yung bag So 5 oras pa tayo bago makadating ng Legazpi Albay. 5 hours pa tayo magmo-motor. Teka lang, Riles. Hanap lang tayo ng gasolinahan. Kailangan ko na magpagas. Ganda talaga ng Ford Raptor o kaya Ranger. Yan, lumilim ng konti kahit pa paano. Bypass road tayo, mag-bypass road na tayo. Bicol, Gumaca, Town Province. Di na dadaan ng Gumaca. Okay, try natin dito. Ngayon lang madadaan dito Dati, nung nag-Bicol ride kami, hindi ako dumaan dito. Doon kami, dumiretso kami ng Gumaca. Wala, to, parang bypass road. Mas mabilis to. Ayos tong bypass road Tarik. Ayan belo na yan. Ahon! Woohoo! Ang tarik, babe! Kapit! Ahon tayo! Woohoo! Umalis? Bumabagal na yung motor natin. Hindi na makaahon. Alright, ayos tong bypass road na to mga ports Bale, na-skip natin yung traffic sa may town proper ng Gumaca. Hindi na natin nadaanan. Ngayon, papagas lang tayo. 2 bars na tayo Ito, Petron Petron. Pagas tayo. 66. Oo. XCS. Gas mo na tayo. Antigas Premium boss, full tank. Premium XCS. Let's go guys. So napagas natin magkano? 370 pesos. Yung una magkano yung pinagas natin pag-alis ng bahay? 250 plus 370 na nagastos natin. Pagkain 485. 1,000 na kagad. Kalsada rito Kasya motor pag hiniga mo Grabe mga lubak dito. Tindi. Ang lalaki ng lubak. Uy, dami riders Uy, ito na pala baby Gateway to Bicolandia. Let's go. Touchdown Bicol. Let's go. Alright, tabi muna tayo. Picture tayo dyan sa Gateway to Bicolandia. Inom muna tayong tubig. Bicol na. Touchdown. You remember how we kissed in the kitchen as the coffee pours. By the end my face was sore from your stubble, but I still wanted more.
and all the miles that we spent in the air. Where we're going, I don't care. I'm just so glad that you were there that night in the restaurant, because I got to say so. Alright mga ports, touchdown. Dito na kami sa Bicol, ni Babe. Yan, Jos Mavalos. Yan, ito na yung arko ng Welcome to Bicolandia. After ilang oras? Mga 4, no? After 4 hours, dito na tayo sa arko. Ngayon pala, nasa ilalim pala, kaya pala hindi ko makita kanina sa drone. Ayun, dito tayo. Ayun siya mga ports, gateway to Bicolandia. Against the light ba? Alright, picture lang kami dito ni Babe. Dami rin mga riders dito, mga ports. Alright, mahaba pa, Babe. Welcome to Bicolandia! Congrats, nakarating na ng Bicol. Anong trivia natin dito sa Bicolandia? Wala pa? Mamaya mga trivia natin, masyado kayong excited. Wala pa naisip. Masyado excited, mamaya mga trivia natin. Touchdown Bicol. So another 4 hours pa ata tayo mga ports, no? Para makarating doon sa pag-i-stay natin. Let's go! Alright guys, nasa lupain na tayo ng Bicol. Woo! Matnog, Legazpi, Daet. Dito tayo sa Legazpi. 234 kilometers pa guys. Uy, ganda dun oh. Kita mo yun? Mga bundok sa gilid. Halos wala nang mga nagdadrive mga ports, kami na lang. Pero tinan mo yung mga bundok sa gilid. Grabe mga ports oh. Napagitnaan tayo ng mga truck. Yung truck, ino-overtaken din ng truck. Panis. Puro mga truck nag-overtaken eh. Parang may mga maliliit na hams eh. Oo. Alon-alon eh, no? No? Acting na. Okay na. Umay. Napakainit at napakahaba na itong Bicol guys. Dami puno pero ang init pa din. Oras na alas 12 na pala. Kaya pala wala nang hangin. Alas 3 na arrival natin babe. Grabe yung mga bao dito mga ports oh. Woo! Bag. Alright mga ports, so napahinto lang kami dito saglit sa gilid. Naghanap kami ng buko ni Bibe. Yung nakita ko mga buko yun oh. Yun, nasa tila, buko pandan. Buko pandan eh, pero at least may buko. Buo na kami, sobrang init. So nakalagpas lang natin ng Sipokot. So papuntang Legazpi, 2.5 oras pa. Alas 4 na tayo makakarating sa Legazpi guys. Alas 4 na ng hapon. Ayan guys, buko pandan gaming. Ano lasa? Tulala na. Uy, malaglag ka, may butas dyan sa likod mo. Binibigil ako din. Hindi ko maintindihan. Solve guys. Konting kembot na lang. Ando na tayo. Naga na ata to. Oo, Naga na nga. Okay, so mula dun sa Cavite hanggang makarating tayo dito ng Naga, parang almost lang oras. 10? Naka 10 hours tayo, kasama na yung stopover tsaka mga pagkain natin. Tapos mula dito sa Naga City, uy, dumi. Ano to? Alikabok. Mula dito sa Naga City, almost 2 hours. Hindi, tayo natin mawala to. Ayan, ba't nagkaganon? Oo, di ba? Di mo lamang. Parang may buhawi. Oo. May buhawing dumaan. Mga ports, eto na yung mayon. Woohoo! Solid. Yan na ba yun? Meron pa mas magandang view dun, mas malapit. Nakatago pa ng bagya, pero mamaya magpapakita yan. Alisan tayo dito, daming sakyan eh. Pero yun na yung mayon, di ba? Ang ganda, perfect cone eh. Oh. Bang! Ang galing nga ng pagkaka-cone niya eh, no? Tignan mo yung sa kaliwa. Yung pag ganun sa kaliwa, sobrang smooth talaga. Parang ni ruler. Tignan mo. Oh. Galing eh. Ayan na, natatanaw na siya. Mga ports, sumisilip na yung tuktok niya. Yun oh. Kitang-kita na yung tuktok. Woo!
Sumisilip na siya. Sa wakas, matapos ang napakahabang oras na pagmamotor, ay natatanaw na din natin ang mayon. Sulit! Bang! Ang ganda, nasa harap mismo. Panis, babe, oh. Woohoo! Ganda, ayun. Grabe! Panalo, sulit yung layo ng biyahe, ah. Ang ganda, nasa harapan mo, eh. Malayo pa tayo niyan. Pag lumapit pa tayo, mas maganda yan. Nahiya uli siya, mga ports. Nagtago ulit, oh. Nakalabas sa kanina yung ulo niyan, eh. Pero compare mo sa ibang bundok, oh, ang layo na itsura. Masyadong smooth yung pagkakaano niya, pulma niya. Alright, mga ports, so change of plans kami. Dapat dito kami sa may Onju Hotel mag-i-stay. Maganda kasi yung view ng ano dyan, ng Mayon. Harap na harap lang nila yung Mayon. Kaso ngayon lang kasi kami nag-reach out. Ngayon lang kami nag-inquire. Malaman-laman namin fully book na pala. Sayang, ganda pa naman. Malapit na din sana. Kaso wala, fully book na sila. Wala nang available na couple room. Meron family room. Medyo malaki tsaka mahal na. Pricey na, eh. Hindi naman sobra na yun para sa amin dalawa. Kaya maghanap kami na ibang option ngayon. Pupunta tayo sa isa pang nakita ni babe na pwedeng pagstayan, yung Your Brother's Tribal something, tribal village. So yun, pupunta namin yun. Tingnan natin, mag-inquire kami kung merong available na room. Kaya tara, pero nakita namin rin naman, kita pa rin naman yung Mayon dun sa location nila. Mas malapit nga lang dito sa may Onju. So wala, wala tayong magagawa kung fully book yung couple room. Kaya alright, puntahan natin yung tribal village. Let's go. Oh my god, guys, napakapusang gala. Ang tindi. Grabe, napakaganda. Hayop. Alam ko kakarating lang namin ng Bicol. Pero nung makita namin ni babe ang view ng Mayon ng malapitan, parang kompleto na yung ride namin. Sa pangarap ko lang dati nararating tong lugar na to. Ngayon, abot kamay na namin. Totoo talaga yung kasabihan na kung magtsatsaga ka, siguradong may nilaga pagkatapos. Hindi magiging madali yung proseso. Hindi din magiging madali yung paglalakbay. Pero tandaan mo lang lagi, sa bawat kilometro na nadadagdag sa motor mo, may panibagong adventure at experience ang nadadagdag din sa buhay mo. Yun ang totoong panalo. Grabe, harap na harap natin yung Mayon, yun. Takte pa oh. Pero muusok siya, no? Pero papasawa yung ulap, oh. Talagang hinarangan yung tok-tok. 20 minutes pa, alas 4, alas 5 na. Wala na rin pala tayong magagawa. Alright, mga board, so lapit na kami dito sa pag-i-stay namin. 2 minutes na lang. So medyo hindi siya ganun kalapit sa Mayon. Pero kita pa rin yung Mayon, no? Laki, oh. Natakpan pa rin ang ulap yung tok-tok, pero hopefully mag-clear out yan maya-maya or bukas para mas kitang-kita yung perfect niya, cone. Ngayon, diretso muna tayo sa stay natin, tapos pahinga. Bukas, maaga, mag-ano tayo. Gagala-gala tayo. Ito na yun, uwian na tayo bukas. Saan? Ay, pusang gala na yan. Akala ko naman, sumasagot ka lang sa vlog ko. Nagsasalita kasi ako, nagpas na pala tayo. Saan? Tamang pasok na to? Ano pangalan nito? Your Brother's House Tribal. Saan tayo pwede mag-inquire? Saan po pwede mag-inquire? Ay, saan po? Okay po, thank you po. Doon daw. Parking ng motor. Baba ka muna. Baba muna. At nakarating na din kami sa Your Brother's House Tribal Village, kung saan kami mag-i-stay ng 2 araw. Hello po. May available kayo na for
Good for 2. Ang available namin doon is Triangle Hut and Modern Cabana na. Pero kung gusto nyo may sariling CR na, Modern Cabana na po. Yung Triangle Hut namin na, common CR po. Magkano yun? Yung Triangle Hut po natin na, 1,607. Yung Modern Cabana natin. Babe. Babe, tignan natin yung CR. Dun sa Nipa Hut. Titignan namin yung Nipa Hut saka modern chuchu. Tayo. Sa itsura. Ganda. Alright, so yun mga ports, so dito na kami sa pag-i-stay namin. Ano pangalan na to, babe? Your brother. House Tribal. Ay, Your brother. Tribe Village. Your Brothers. Your brothers. Your Brothers Tribe Village. So yun, kaya yun yung pangalan kasi parang yung mga design ng mga rooms dito tsaka mga hut, parang ano, pan-tribe eh. Mga sinauna, yung mga kubo-kubo. Ang dami rooms. Yung mayon kita, ayun yung mayon oh. Medyo kita lang yung ulo. Pero may part doon, pag pumunta ka, kitang-kita mo siya ng buo. Natakpan lang dito dahil may mga puno. So yun, may swimming pool sila. Pwede ka maligo dyan. Ganda no? Ganun ang area. Medyo yun lang. Dapat kasi yung pinakauna namin isa may Onju Hotel. Kaso fully booked. Ganda din to. Maganda rin sana doon kasi napakalapit niya sa Mayon. Kitang-kita mo yung Mayon. Ito medyo malayo siya sa Mayon pero okay lang din naman. Kita rin naman. Ang goal naman namin pupuntahan din naman namin ng malapitan yung Mayon kasi bukas mag-ATV ride tayo para malapitan natin ng maigi yung Mayon. Tos gas. Yan, papahinga lang kami. BBS, maligo, tapos kakain. Ay pala yung ano na doon, no? Parang kainan, no? Oo, dun nga. Parang may kainan sila doon. So yan, magkano inabot nito? So 2 nights. 2 nights kami. So may dalawang option ka kasi. Meron yung normal na hut, ba? Or ang tawag doon, Nipa Hut. Ay, Nipa Hut. Itong nasa harap po. Medyo maliit, Nipa Hut. Pero wala kasi siyang CR sa loob. Okay naman yung common CR, maayos din. Tapos may bidet din. Tapos ito naman sa amin yung modern. Ito may CR naman sa loob ng sarili. Dahil mga mahilig kami mag CR lagi. Kami? Ako madalas ako mag CR mga ports eh. So may ako nasa CR talaga. Kain, CR, lagi. Dapat may CR naka-partner. Hindi talaga ako pwede malayo sa CR eh. Ikaw ang hassle kung pupunta-punta pa ako doon para mag CR tapos maligo. Hiwalay yung CR tsaka iligo. So papalit-palit ka pa. Ang hassle eh. So dito na kami nagstay sa modern. Parang may sarili kaming room. May sarili kaming CR. Yan. Inabot na ito is per night is magkano? 2,600. 2,600 per night mga ports. Yung sa modern. Nipa. Yung Nipa 1,600 lang. So 1K difference. Yung 1K difference na yun is yung space na meron na to. Tsaka yung CR na private na sa'yo lang. So yun, 2,600 to per night. 2 nights kami. So 5,200 something yung binayaran namin. Kaya yun. Tapos guys. Bangong. Bababaw na natin. Tara, maligo muna kami para mapakita natin yung lugar. Pero ngayon, ewan ko may magagawa pa tayo. Uy, nagpapakita na yung mayon, no? Bakit naman sa kanila yung loob? Ayun nga pala, pakita natin yung loob ng room. Bago malobat. Welcome to my tribe. 5% na lang. Home tour, please, mabilisan. 5% na lang. Ito yung kama. Ito yung ito yung CR. Ito yung CR. Okay, tapos na. Ito yung kama. Yan. 4%. Tapos, may mini, dyan, upuan. And mini lababo. And mini CR. Na walang bidet. Yun nga lang, wala siyang bidet. Ayan, ang ating room tour. Mabili sa kama, upuan, lababo, CR. Mini room tour. Shadow ko, please. Okay mga words, ibis mo na kami. Babawa na namin. Grabe. May usok na. Asim. Bye-bye! At doon natatapos ang day 1 ng ating Bicol Ride. Let's go sa day 2. Ayo, good morning mga birds. So, hindi na namin kinabalikan kagabi. After namin kumain, no, natupipay na kami. So ngayon, ayan, dami namin bit-bit. Yun si babe. Dakilang alalay. Wala. Nakalaan. Mag-ATV adventure kami ngayon. Naku, mga umulan kahapon, no? Ay, kagabi, no? Sa yung kalsada, no? Yan, so mag-ATV adventure tayo. Siyempre, pumunta tayo sa Mayon. Yan, siyempre, hindi natin mapalampasan yung ATV adventure para makalapit tayo sa Mayon, no? Yan, pupunta tayo sa Mayon Skydrive. Doon tayo mag-avail ng ATV service. Alright, mga birds. So, punta na tayo ng Mayon Skydrive. Grabe, mag-ATV tayo.
ATV tayo. Yung Mayon, wala, tabunan na lalo ng makapal na ulap mga ports, oh. Dahil siguro umulan kagabi. Oh, tagod-taguna. Dati, ay kahapon, kitang-kita yan dito eh. Wala na talaga, di na makita, babe, oh. So, 14 minutes away lang tayo. 15 minutes away dun sa Mayon Skydrive ATV. Excited na ako paano gagawin natin dun sa ATV. Kasi malalapitan natin ng sobra yung ano eh, yung Mayon. Kaso lang dahil umulan kagabi, baka maputik ngayon dun ah. First time namin mag-ATV ni Babe eh, nang talagang malayo ang ATV. Kasi parang halos 3 oras ata yung buong tour. Mahaba-haba. Halos kita na, umuusok po. So pag nakalapit tayo mamaya doon, mas kitang-kita yan. Okay, dito na tayo. Hanapin natin yung Mayon ATV Trail. Mayon ATV Trail. Teka, parang wala naman daan dito. May daan ba rito? Ewan ko, ito pinadadiretso sa akin eh. Wala ata daan dito. Doon ata. Tapalan daan. Doon pala tayo sa taas dapat. Hindi, meron na po. Meron na. Saan ba to? Hindi, meron na ho eh. Saan ba yung Skydrive? Ah, diretso. Okay, thank you. Ay, babe, oh. Oh. Oh, sanggala, oh. Oh, kitang-kita na. Yung ulap naman yan, iba lang yan. Pero ito na, nagpapakita na siya. Saan yung Mayon Skydrive? Mayon. Kaya tayo pwede mag-park. Ito na yung sa Mayon Skydrive. Ay, bo. Baka na, babe. Okay, dito na tayo sa Mayon Skydrive office. Ang hahanapin natin is si Irene or Val. Kaya saan pwede mag-park? Ah, okay na dito. Ito yung trail map kung saan makikita yung magiging ruta ng i-avail nyong ATV adventure. Sa baba naman ay yung iba-ibang packages na pwede mong pagpilian na swak sa budget mo. Merong Green Lava Trail, Kagsawa Forest Trail, Skydrive Grassland, Skydrive Combo Trail, Black Lava Trail, at ang in-avail natin na 2018 Mayon Lava Trail. Ay, ako. Kayo mo sa Mayon? Ay. Ay, ako po. Alright mga ports, so dito tayo ngayon sa Mayon Skydrive Adventure. So ayan, dito tayo nag-avail ng ATV adventure nila. So lalapit tayo ng Mayon Volcano. Yan o, ganda rito. So parang kami pa lang yun guys. So mamasola natin yung adventure. Let's go. Ayan, so ito yung mga services na pwede may avail. Oh. So may Mayon Lava Trail. So ang in-avail namin is ito, itong 2018 Mayon Lava Trail. So pag tinignan mo sa map, ito sobrang lapit na sa Mayon. Ito yung pinakamalapit. Orientation muna daw tayo. Sabi ni ma'am, ay ano po ninyo? Is Val po. Val, kayo po si ma'am Val. Okay po. Okay po, so good morning po. Welcome to Mayon Skydrive ATV Adventure. So I am Val. We have 2 types of trail, the long trail and then the short trail po. Yan, so helmet tapos magana tayo after ng briefing tutorial. Let's go. Practice. Ready ka na, babe? Ready ka na? yung accelerator. Ano sana huwag mo pindot? Pindutin mo talaga yun. Nang matagal. Magre-diretso. Okay mga board, so sama natin yung tour guide natin si Kuya Tata and Walter. So ngayon, ano tayo? Parang test drive muna, practice. Kung matutuloy ba si Babe sa ATV natin or iwan lang siya. Ayun yung practice area. Bawal pa tayo mag-drone dyan guys. Mamaya tayo mag-drone. Pwede ba yung black o yan? Hindi. O sa'yo yun? Hindi po. Ay. Wala po yan. Wala po yan. Dito lang po. Sige. Ikaw babe, ano sa'yo? Yung red sa'yo. Red na lang sa akin. Hindi po, opo na po. Okay. Turuan na si Babe. Start. Rear brake, talikod, and harap. Okay po.
After ng short practice namin ay dumiretso na din kami agad sa mismong trail kung saan mapupuntahan natin ang mayon ng malapitan. Guess I got one thing right, and you're just in time. I waited all my life for love to be. Alright mga board, so ito nagsimula na yung trail namin. Ayan si babe sa likod oh. Ewan ko, 20 minutes na ata kami. Mababa pa tong trail namin, para 3 oras to balikan. Ayan si babe, okay babe. Alright, solid mga boards. Malapit na tayo sa mayon. Grabe, napaka-solid dito guys. Ito yung matinding rough road talaga. Ang galing na mag-ATV ni babe. Umiiwas pa sa mga lubak eh. Nakaakas eh. Eh, makakasalubong tayo, mga galing na sa taas oh. Sila kuya. Yabang ah, naguluhans pa. Uy. Hello. Wala. Pabebe. Natawag pa ako. Guys, ito na yung mayon. Ang lupit. Kitang-kita natin sa harapan. Napakaangas. Oh my god, kitang-kita natin yung mayon guys. Woo! Grabe, napakalapit na natin sa mayon. Solid. Babe, ganda. Solid. OMG. Napakaganda. At ayun na nga, hindi kami nabigo. Nagpakita na sa amin ang bulkang mayon. Sa malayo pa lang manghang-mangha na ako nung nakita ko siya. Pero ibang-iba pala sa malapitan. Sobrang ganda. Ganda naman yun. Solid. Nakita na natin oh. Usok to oh. Napakaganda min. Alis. Yung ulap pala nakatago lang doon sa malayo. Pero dito kitang-kita pala no. Ganda guys. Sobra. Napakaganda guys. Let's go, let's go, let's go. Alright. Marunong na ako mag-drive! Hindi ka kaya. Ala, matarik. Go, go. Tandaan na preno, alalay sa preno. Let's go, tarik guys. Yun o. Napatarik. Hoy, dahan-dahan. Grabe. Mayon. Hoy, nagdanuhan ka ba? Solid guys. Napakatindi din ang experience ito. Oh, guys, napakaganda ng mayon. Ayun, kitang-kita mo yung abo sa ibabaw oh. Tapos umuusok pa. Dang. Kitang-kita na. Solid. Woohoo! Yung mga ports, so malapit na kami sa mayon. Actually, hindi pa pala, malayo-layo pa. Kitang-kita na yung mayon, ayun oh. Nasa harapan na namin, napaka-solid oh. Pero sabi ni Kuya, kalahati pa lang kami. So medyo malayo-layo pa, kalahati pa. So halos nandun na kami sa paanan ng mayon. Mamaya, ganun kami kalapit. Solid guys, ito na oh. Woo! Ganda babe, babe. Ganda. Napakabilis lang nung mayon. Minsan sisilip, mapakita, biglang magtatago, mapakita. Pag ganun-ganun lang eh, ang kulit eh. Pero at least na maganda, nakita natin ang buko. Kanina na clear. Napakaganda, kita-kita pa yung mga abo sa ibabaw eh. Woo!
Malakas ba siya? Tarik guys. Tarik. Okay na kuya? Yun. Okay, go. Preno. Sayang, hindi tayo nabot. Ang tarik na may lakit namin na yun ah. Woo! Ah, yun din mo yun. Oh, dito guys. Dito tayo sa mayon. Napakaganda. Sino si Babe? Wala. Wala naman si Kuya nandun, may nag-assist. Kamusta? Dito. Basta ka? Mayon o. Mayon. At sa wakas, narating na din namin ang dulo ng aming ATV trail adventure. Sobrang solid yung naging experience namin ni Babe. Hindi kasi namin inaasahan na ganun pala talaga kaganda ang Mayon sa malapitan. Ang Bulkang Mayon ay matatagpuan dito sa lalawigan ng Albay sa Bicol Region at ito ang pinakaaktibong bulkan dito sa Pilipinas. Nakakamangha dahil kumpara sa mga ibang bulkan, ang Mayon ay may halos perfect na cone shape. Pero alam nyo ba ang kwento ng Mayon? Meron daw noon na magkasintahan na may kalunos-lunos na pagtatapos na humantong sa pagtaas ng Bulkang Mayon. Ayon sa alamat, may isang magandang dalaga na pangalan ay Magayon. Sa sobrang ganda ni Magayon ay binibisita siya ng mga kalalakihan mula sa iba't ibang lugar para lamang masilip ang kanyang kagandahan. To make the long story short, hindi humanga si Magayon sa mga manliligaw niya at isang araw habang naliligo si Magayon sa ilog, bigla siyang nadulas at nahulog sa malalim na parte nito. Hindi marunong lumangoy ang dalaga. Mabuti na lamang at nakita siya ni Panganoron at iniligtas ito. Kalaunan, nagpasya silang dalawa na magpakasal kaya lang humadlang si Pagtuga na isang manliligaw ni Magayon at nauwi ito sa isang digmaan. Sa digmaang ito, parehas napaslang si Panganoron at si Magayon. Nang matapos ang digmaan, inilibing ang kanilang walang buhay na katawan sa isang lugar at lumipas ang ilang araw, napansin ng mga taong bayan na ang lupang pinaglibingan nila ay unti-unting tumataas kung saan nabuo ang Bulkang Mayon.